Mga kapatid, kumusta ang bawat isa? Nawa ang biyaya ng Diyos ay patuloy nating nararanasan. At nawa ang pagkilos ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat sa araw nito. Isang pribilehiyo na naman mula sa Panginoon na makapagbahagi ng aral mula sa Banal na Kasulatan. At nawa kasihan din ng Banal na Espiritu ang ating mga salita na ipapahayag. Mula sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 25, ito po ang sabi, Husband, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Sa Tagalog, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae, of course, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia, na ibinigay niya ang kanyang sarili para dito. So dito po, ang konsepto ng sacrificial love ay makikita natin. Because ang pagsinta o pag-ibig ng ating Panginoon sa kanyang iglesia ay walang halong pag-iimbot. No? Sacrificial. Ibig sabihin, wala siyang inisip sa kanyang sarili. Ngayon, dito inihalin tulad ng ating kapatid na Pablo, tayong mga lalaki, papaano tayo iibig sa ating mga asawa? Ano ba o papaano ba natin may express o madedemonstrate sa ating mga asawa? No? Unang-una, pag sinabing with sacrificio or with sacrifices, hindi mo iniisip ngayon yung sarili mong kapakanan. Ang iniisip mo is the well-being of your wife. Hindi na yung dahil ito yung kinalakihan mo, ito na yung gusto mo. Ang titingnan mo na ngayon ay kung ano yung kailangan ng ating asawa. Kasama doon, of course, yung pagsiserve sa kanya. Na willing tayong magbigay ng mga bagay, no, for her sake. Yan po yung sakripisyo. Hindi naman lingid sa atin kung ano yung mga gusto ng ating asawa, no? At minsan kilala natin ang ating asawa kapag may sinabi silang ganito, hindi talaga yon, no? So it's a challenge for us. Anyway, alam natin kung ano yung mabuti, no? To pattern sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia, mga kapatid, na hindi lang yung tinatawag na pagbibigay ng sarili, no? Na yung mamamatay lang ating Panginoong Jesus, hindi lang doon, because He cares the church, no? Binigay niya yung kanyang protection, provision, at lahat ng pwede niyang ibigay, no? Bilang isang Diyos o Panginoon. Bilang isang husband, ano ang kaya mong ibigay? O bakit hindi mo kayang ibigay ang isang bagay para sa iyong asawa? No, for the sake, no, of the greater good. Of course, hindi mo ibibigay yung makakapahamak sa kanya. Anyway, mga kapatid, paano nga ba natin express yung pagmamahal o sakripisyo? May mga kailangan tayong ibigay katulad ng oras and attention. Minsan, we are so much busy in our ministry, in our routine, at kinahihiligang bagay. No? Kailangan ang ating focus, attention ay nasa ating asawa. Hanggat may time tayo to spend sa kanila o sa kanya, gawin natin. May mga pinagdadaanan ng ating mga asawa, pero sometimes we are so naive. No? Hindi tayo nakikibahagi sa kanilang burden, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga needs. No? Kailangan nating i-give up yung ating mga personal preference for her benefits. Kasi minsan, ini-insist natin yung mga bagay na gusto natin or ito yung pabor sa atin. No? Minsan, dahil nga nagsasubmit sila, hindi na sila makakontra. Pero yung damdamin nila is nagpupuyos. Ayan. Ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7, Husband, in the same way, be considerate as you live with your wives.
The word be considerate, mga kapatid, is another thing na kailangan nating gawin. No? Aside dun sa sacrifices and selflessness, something like that. Let's be considerate. May mga personal preference tayo, mga kapatid, na kailangan nating give up para sa Kanya. No? Love seeks to understand rather than merely be understood. Ang pag-ibig na ito, mga kapatid, ay yung pag-unawa mo, no, sa kanila. Okay? Na hindi yung gusto mo ikaw o yung intindihin. Kailangan ikaw yung umintindi. Okay? Dahil ikaw yung husband. Nagkakaintindihan tayo. Kailangan nating makinig minsan sa ating mga asawa para sa ilabas yung kanilang emotion. Saan natin gusto nilang ikwento yung kanilang mga nararamdaman, sama ng loob, mga bagay na gustong ikwento. Kanino? No? Tayo po yung husband. Sabi nga doon sa akin na rinig, napanood, kung ikaw ay asawa na, wala ka ng ibang best friend kundi ang asawa mo. At priority mo siya sa mga bagay na bibigyan ng atensyon. O minsan nga, second po yung mga anak kapag ikaw ay makikipagkwentuhan. Uunahin mo talaga yung asawa mo. Okay? So let's be considerate. No? Pag-aralan natin, mga kapatid, kung ano ba yung kailangan nila. Kung ano ba yung concern nila. At minsan kung kailangan nating mapakinggan palagi kung ano ba yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Their dreams. Ano ba yung vision nila. Baka may mga vision na ipinapadala ang Panginoon sa kanila, sa ating mga asawa, na kailangan nating marinig. At kailangan nating i-practice yung tinatawag na patience. Lalo tigit sa mga difficult times na mayroon. Kapag may problema na kayo pinag-uusapan, kapag may suliranin na kayo ay kailangan solusyonan, take some time. No? Huwag kang umatras. And beside, tayo po yung ulo ng ating pamilya. Katulad ng Panginoon na siya yung ulo ng iglesia. So, malaki ang responsibility natin, mga kapatid. Asawang lalaki. In Colossians 3:19, husband, love your wives and do not be harsh with them. Another word to take, do not be harsh sa ating mga asawa. This is merely through words pag sinabing harsh. No? Hindi lang. Because sometimes nabibigla din tayo at nakakapagsalita ng mabibigat o masasakit ng salita. May mga salita, alam ko, na kailangan nating iwasan talaga. No? Minsan, ang alam nating salita na masakit o hindi masakit sa atin ay masakit sa kanila. No? Lalo tigit kung ito ay nagdi-degrade ng kanilang pagkatao. Kailangan po mag-express tayo sa ating mga salita ng may pagmamahal, may kabaitan, at yung mga encouraging word. Alam natin ang pinagdaraanan ng ating asawa. Hindi pa natin nakikita na sa mahabang oras sila ay nag-iisa kasama. Wala silang tigil sa pagtatrabaho to please us, and kumbaga ay may pakita nila yung worth nila bilang asawa. Huh? Mga kapatid, a husband should treat his wife as a precious gift from God. Alam niyo, sabi sa Proverbs 31, napakahirap or hindi madaling humanap ng ganung asawa na binanggit sa Proverbs 31. At kung may ilang karakter doon na nabanggit, kung may 3 na karakter doon yung asawa mo, o higit pa, 2, o higit pa, napakapalad mo na, mga kapatid. At yung iba naman ay madidevelop. Ang sabi doon sa Romans 12, a wife with a noble character or with a noble heart is her husband's crown. Yan naman ang ating asawa. No? Ganyan ang ating asawa. Kung yan yung ating asawa, dapat ibigin na natin ang lahat. Kung meron silang character na tinatawag na godly character or character na talagang magbibigay sa atin ng biyaya. Okay. So mga kapatid, kung tayo po ay mayroong asawa na binabanggit dito sa Biblia, a noble heart, huwag na po nating sayangin ang ating oras at ibigay sa kanila yung deserve nila. Okay. So,
kailangan po natin ipakita yung ating pagiging mapagpasalamat sa kanila. Hindi madali ang ginagawa ng isang ina, ng isang asawa. At least yung ating mga word of flattering words, yung ating word of appreciation ay very enough para saan ang kanilang kapagkuran. Kailangan po natin silang protektahan emotionally and spiritually. Of course, nandun ang feeding natin sa kanila spiritually. Kailangan po maging role model. Okay? At of course, maging proud sila sa atin, mga kapatid. And make her feel valued and respected or honored. Malaki po talaga ang kailangan nating gampanan at ganapin, mga kapatid. Sa iyo, oo, ikaw, isang ama ng tahanan, may challenge sa iyo at may kailangan kang ganapin. So again, mga kapatid, Happy Father's Day and may God bless us all. Sa Diyos ang papuri at ang kaluwalhatian ay sa Kanya lamang, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang inyong Kuya Rico na nagsasabi, magpasalamat ka kung ano ang meron ka kasi hindi lahat ay meron ng meron ka. Bye-bye! Good day ulit mga kapatid. Sa Diyos ang papuri.